Okay, good morning. So let's now continue module 1. So we continue with the difference between microeconomics and macroeconomics. So your subject is Econ 1 or 3, which is microeconomics. So let's define first what is microeconomics. So say microeconomics is a branch of economics that focuses on actions of particular agents within the economy like households, workers, and businesses. So dito, kaya siya tinawag na micro. Sabihin ng micro is small. So yung focus ng pag-aaral mo sa economics is nasa segments ng inyong economy, which is sino yung segments or participants or agents within the economy ang focus ng pag-aaral natin. So yung mga agents mo ay yung household, so ito yung mamimili, okay, or your buyer, your workers, and your businesses. Your businesses or firms are the one producing or selling the goods and services. Okay, so dito sa focus sa microeconomics is pinag-aaralan natin yung actions o paano nagre-respond si household, worker, and businesses pagdating sa pagkinakaharap nila yung problema ng kakulangan ng resources. So for household and workers, they will be responding to how they will respond to kakulangan ng budget or income para mabili lahat yung pangangailangan nila to satisfy their human needs. Okay. So workers, ang titingnan natin dito is how workers would respond to wages. Okay? Pag tumaas yung sweldo, will they work longer hours or hindi? Okay. And then for business firms naman or businesses naman is how pag-aaralan natin is how they will act or respond to limitations in yung financial capital na meron sila, as well as sa selling price ng kanilang produkto or sa pagbabago ng presyo ng kanilang inputs na ginagamit to produce goods and services. For example, for bakeries, how they will respond to changes in the price of increasing prices of flour or increases in the price of sugar in terms of yung dami ng ipoproduce nila or yung size ng tinapay na ipoproduce nila. Sa household naman is mas tinitingnan natin yung how household respond to changing prices ng kanilang produkto na binibili given na yung income nila ay hindi masyadong tumataas at mas mabilis tumaas ang presyo ng bilihin. So those are the kind of analysis that we will study in microeconomics. Okay, so ang macroeconomics naman is, ibig sabihin ng macro is large or big. So ang focus ng pag-aaral economics is mas malawak, na hindi siya focus sa pag-aaral ng actions ng inyong economic agents, okay, or agents or participants within the economy, kagaya ng household, workers, and businesses, kundi ang tinitingnan niya ay yung kabuang ekonomiya, ano yung performance ng kabuang economy. So kaya dito tinitingnan yung economic performance ng isang economy. So yung isang economy is usually involves a country, a specific country, in terms of ano yung performance niya in terms of economic growth, unemployment, inflation, and trade balance. So ano bang measure natin ng economic growth? So ang usual na measure na ginagamit ng halos lahat ng mga bansa ay yung gross domestic product. So masasabi mo na meron kang economic growth, so tinitingnan niya yan every year kung mas dumadami ba yung final goods na napoproduce mo per year domestically. Ibig sabihin ng domestically, mas dumadami yung quantity o volume ng goods and services na napoproduce ng isang economy or ng isang bansa sa every year. Okay. So pag sinabi nating final goods, ito yung mga produkto o serbisyo na for final consumption na or final usage na ng inyong mamimili or ng inyong household or ng inyong consumers or buyers. So pag sinabi nating for final consumption or final goods siya, is ibig sabihin
yung produkto na yon ay gagamitin na ng consumer. Okay? Iko-consume na niya, kakainin na niya, or gagamitin na niya. Or, okay, so ang gagamit nun ay si consumer. Hindi siya yung produkto na binili siya para gagamitin ulit to produce another good. Like example, bumili ka ng harina para makaproduce ka ng tinapay. So yung harina is not yet a final good. Ang final good mo doon ay yung tinapay na i-consume later nung bibili ng tinapay. So you have to distinguish between the final good, which is the tinapay, and the intermediate good na yung harina. Okay? So yung sa harina, hindi pa siya final good kasi siya ay gagamitin ulit, binili siya para gagamitin ulit to produce another good, which is the tinapay. Okay. So yun. So ang mini-measure natin for economic growth ay yung dami ng final goods and services that a country or economy produces each year. Okay? Okay? So ang tinatanong doon ay yung domestic product lang na na-produce niya. Ibig sabihin ng domestic, yung na-produce lang within the Philippines. Another na tinitingnan sa pag-aaral ng economics is unemployment. Ibig sabihin ng unemployment is tinitingnan niya every year kung ilan sa kanyang workforce, which is your 15 to 65 years old, na population ng isang bansa ang walang trabaho. So, i-divide niya yung walang trabaho na may edad na 15-65 years old to the total workforce. Ibig sabihin, yung total population ng 15 to 65 years old na population ng Pilipinas. Okay? So, tinitingnan tong mga to kasi ito yung mga measure kung maganda yung takbo ng ekonomiya mo o hindi. So, economic growth, unemployment, also with inflation. So, inflation is ito yung napapanahon na issue ngayon sa Pilipinas at kahit saan man sa mundo, na nakaka-experience sila ng pataas na presyo ng bilihin. Yun yung ibig sabihin ng inflation. Ibig sabihin ng inflation is ito yung rate o gaano kabilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na malimit bilhin ng inyong mamimili. So kung halimbawa sa Pilipinas, ang acceptable mo dapat na or ideal na inflation rate ay nasa 2% dapat ng inflation rate. Ang inflation rate ng Pilipinas ay nasa 5%, 6%. So ibig sabihin, pag lumagpas ka na ng 2% o mas palayo ka sa 2%, ibig sabihin mahal na talaga yung bilihin. So nararamdaman nyo yan ngayon kasi dati ang 1,000 pesos nyo ay madami pang mabibili. Ngayon, pag bumili ka ng groceries mo with 1,000 pesos, nabibilang mo na lang sa kamay yung mabibili na. Okay? Ng 1,000. Ibig sabihin, bumababa yung value ng peso dahil o mas kakaunti na yung kayang bilhin ng peso because nagmamahal yung binibili mo. Okay? So, kaya mas kakaunti na yung kaya nitong bilhin kaysa dati na hindi pa ganun kamahal ang presyo ng mga bilihin. And then another na pinag-aaralan sa macroeconomics ay trade balance. So pag sinabing trade balance is tinitingnan yung dami ng ine-export mo or yung binebenta mo na produkto mo sa ibang bansa, sa international market, at yung dami ng ini-import mo, inaangkat mo, binibili mo na produkto na imported o galing sa ibang bansa. Sa Pilipinas, may problema tayo dito because import dependent si Pilipinas. Pag sinabi natin import dependent is mas madami tayong ini-import or inaangkat na produkto para lang mapunan yung pangangailangan natin, yung wants and needs ng mga Pilipino. Kasi hindi ito kayang punan ng local producers or hindi ito kayang supply lahat ng local producers, kaya minsan, kaya madalas nag-aangkat na lang. Okay, so hindi siya maganda pag mayroon kang trade deficit. Pag sinabi nating trade deficit is mas madami ka laging inaangkat o ini-import kaysa binebenta na produkto palabas ng Pilipinas. Bakit? Hindi siya maganda na mayroon kang trade deficit or mas mataas yung inyong import lagi kaysa sa export kasi
yung kinikita mo from export ay hindi magkakasya para yun sana yung kaya mong yun sana yung pambili mo ng i-import mo. Kasi bakit hindi siya magkakasya? Kasi mas malaki yung import mo kaysa sa export mo. So kung ganito yung sitwasyon na mas malaki yung import mo kasi export mo, kukuha siya ngayon gagastusan ngayon ito ng gobyerno. Okay? Para maka-import siya kasi mas kulang yung kinikita mo from your exports na sana yun yung gagamitin mo pang bili ng imports. So saan siya kukuha? Sa pondo ng gobyerno. Ang pondo ng gobyerno ay galing sa taxpayer. So napapasa pa rin yung burden sa atin as taxpayer. Okay, so maliwanag yung pinagkaiba ng macroeconomics at microeconomics. Pero sa subject na to, ang pagtutuunan lang natin ng pansin ay microeconomics. Okay, let's proceed to